Good afternoon mga kamamaw at good morning sa inyo diyan sa Pilipinas. And actually mga kamamaw, papasok na tayo at meron kasi tayong overtime. Sayang naman yung kikitain natin sa overtime. Pero bago natin tayo pumasok, dadaan muna ako sa Kasuko Body Shop dahil nung tinawagan ko si Marnel, dumating na daw yung fender natin. So ikakabit lang naman sandali ito. After nilang ikabit, doon ako papasok sa trabaho. So let's go mga kamamaw. Yan mga kamamaw, dito na tayo kay Marnel, Kasuko Body Shop. Ayan, sa mga gustong magpa-ayos ng sasakyan or pwede kayo mag-claim dun sa SGI, punta lang kayo sa shop ni Marnel. Yan, i-assist niya kayo para ayusin yung mga dapat ayusin yan sa sasakyan nyo. Kung may mga kailangan pinturahan na mga nagasgas or mga nagdent na part ng sasakyan, ayan, kaya nilang ayusin yan. Katulad ng pag-ayos ng sasakyan natin, masasabi kong saludo tayo sa Kasuko Body Works. Tara, pasok na tayo at ako'y may pasok pa. Kailangan ko nang mapalitan ni Marnel itong para at least kahit pa paano umabot tayo ng maaga sa ating overtime. Nandito na sila Marnel, kinuha lang yung gamit. Ito kasi papalitan mga kamamaw. Basta lahat ng part ng sasakyan ayos na, ito na lang hindi tatanggalin lang to kasi nakuping yan yan na lang ang kulang dun sa nila, sa assignment nila sa sasakyan ko. So ayan, bago, palitan nila ng bago. In-order pa kasi nila sa US yan so ilang araw, linggo din ang hinintay, mga 2 weeks na bago siya dumating. Mabilis naman siya ikabit Actually nilagyan ko nga lang tape yan nung nakarangan nung nakarang tumupi siya kasi nakaangat siya. So ito, tanggalin na natin to Ako lang naglagay nito tinipan mo lang? Oo, kasi nung nakaraan nakaangat. Okay. Ayan, tanggalin ko na itong tape. Kakabit na niya. So ngayon maayos na yung yung sasakyan. Ganun lang pala siyang ikabit. Declip lang pala siya. Kala ko talaga tinutornilyo pa. Kiniklip lang pala. Mabilis lang yan. Yung mga nakabit na. Kinano lang. Ikinlip lang. As in ganun lang siya kadali. Ayun Yan, tutornilyo na yan. So bago na. Ganun kadali lang. Salamat. Yung mga kamamang bilis. Kahit si Marnel, nagulat siya. May kausap kasi sila doon, may kliyente silang kausap. Pagbalik ni Marnel, tapos na. Sabi tapos na. Ganun siya kabilis. So na siya, dito. Pasok na tayo. Makakapasok pa tayo ng try natin mga 3:20 o 3:15. Diba pa rin kasi mga kamamo yung mas maaga kang uwi. Kung 2 hours ang OT, mas maaga ka makauwi. Kasi kung 3 o'clock or 3 o'clock tayo papasok, ang uwi natin is 1:30. So kung 3:30 tayo makapag-in, ito problema sa akin pag backup ng kaya lang. Nahirapan ako pag backup. Kasi kung uwi tayo papasok tayo ng 3:30, 2 o'clock ang out natin. Pero kung 3 o'clock, kaso nga lang late na di nakabot, 3:50 nang kaya natin. Uwi tayo ng 1:45. So at least kahit pa paano mas maaga makapagpahinga. Tsaka at the same time kasi mga kamama, bukas ng umaga gigising tayo ng maaga, 9 o'clock, dahil magpapa-change oil naman tayo ng sasakyan.
talagang dito sa Canada is puro tayo lang talaga mag-aasikaso lahat. Kaya minsan yung tinatawag bang tulog, hindi na uso yung tulog na mahaba mga kamamaw. Swerte na mga kamamaw, lalo ngayon may alaga pa tayong baby. Swerte na yung makatulog si kamamaw ng 5 hours na diretso. So yun yung pinaka mahabang tulog. Kaya kayo mga kabataan kayo, pag pinapatulog kayo sa tanghali ng mga magulang nyo, yun pala yung ibig sabihin nun. Kaya pala kayo pinapatulog sa tanghali ng mga magulang nyo, dahil paglaki nyo ang mamalimos na kayo ng tulog. Ganun siya mga kamamaw, yun ang ibig sabihin ng mga pinapain ng mga magulang natin. Yan, dito na tayo sa work. Abuli ko na lang yung 315. Pagki 315 na lang ako. So ayan o, okay na siya. Pero yung kulay niya, hindi naman siya nahuhuli dito sa ano. Ito madumi lang to eh. Pero pag nalinis natin, halos pares lang siya. At least okay na siya. Ganun lang siya kabilis, ikabit. So bukas, magpapa-change oil tayo dun sa malapit sa bahay namin. Kaso pipila tayo dun. So from Puyat, gigising ako ng maaga bukas, mga 9 o'clock gigising na ako. Kasi usual lang uwi natin kung magkano tayo mamaya is 1:45. So minsan nakakatulog si kamamaw mga bandang ano pa, like 1:45. Pag umuwi ako ng bahay mga 2 o'clock na yun o 2:10, makakatulog pa si kamamaw niya mga 4 o'clock pa. Di na katulad ng dati na pag humiga tulog agad. Iba na talaga mga kamamaw, siguro talaga pag nagkakaedad na medyo hirap nang gumawa ng tulog. So from may 5 hours na rin tayo, makakatulog tayo from 4 to 9. So pagising, papa-change oil, tapos mag-aasikaso. Ganun lang naman ang buhay natin dito sa Canada. Pero syempre, inahaluan natin ng mga istorya ng buhay dito sa Canada para ma-share sa mga kababayan natin at magkaroon tayo ng, makapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga taong nangangarap na ituloy-tuloy lang, ganyan lang talaga ang buhay. So lahat ng bagay ay may katumbas na paghihirap, pagsasakripisyo para matupad mo yung mga pangarap mo. Sige mga kamamaw, papasok na ako. See you tomorrow. Mga kamamaw, Aurora Borealis. Break time natin, lumabas ako dito. Meron kasi nakikita yung Aurora Borealis ngayon dito. Kasi mga kamamaw, palamig na kasi ngayon. So automatic siya pag medyo malamig ang ang klima, sigurado yung sa gabi o sa madaling araw may lumalabas. Partida pa yan mga kamamaw dahil medyo maliwanag pa dito, what more kung madilim pa ang kapaligiran natin dito, mas kita yung Aurora Borealis na yan. Si Mrs. laging inaabangan yan, hihintay niya palagi yan. Pero ngayon tapatan natin, pakita ko sa kanya bukas. One day later. Yan. Late na ako ng gising mga kamamaw. 10 o'clock na ako nagising. Yan, punta na tayo sa sa change oilan. Hirap ng ng talagang pag talaga nagkukulang ka sa tulog kahit gusto mong gumising ng maaga, mahirapang bumangon. Si change oilan, tapos si Mrs. hindi pa nakakapagluto dahil nga pantay si Jacob. So sana hindi masyadong mahaba yung pila dun sa change oilan. Nakakatawa mga kamamaw pala yung nagbasa-basa ako ng mga comment dun sa mga past vlog natin. Basahin natin mamaya pag nakasala nga tayo sa sa change oilan. Ay nako. Tapos kagabi yung Aurora na tiyempohan pa natin. Lalo pa dun sa may mga lugar na na yung madidilim talaga. Nakita natin yung mga post dun sa Facebook, talagang may halong parang kulay pink tsaka blue. Tsaka sumasayaw yung Aurora Borealis. Tagal din inabangan ni Mrs. yun eh. Kaso nga lang hindi namin matiyempohan. Nag-try kaming lumabas ng madaling araw kaso hindi rin namin makita. Matiyempohan din namin yan mga kamamaw. Ay nako. Yan. Yung mga dahon talaga dito Ang hindi talaga mga kamamaw naninilaw yan yung pine tree. Hindi naninilaw yan. Talagang
buhay yan kahit winter. Mapayapa ang kalsada at makakasingit agad tayo. Kasi medyo late na, kasi pag magatong oras medyo mahaba na rin ang pila dyan sa ano. Dito lang naman kasi sa milikuran namin. Yun sakto. So pang ano tayo, pangatlo tayo sa pila. Yan. Oil change plus. Laking bagay din tong ano nito eh. Nag-aalok pa nga sila ng kape dyan eh. Yan, pila tayo dito yan. So yun mga mama, abang-abang lang tayo. Ayun. O yun, pinapalit pa tayo sa kabila. Good news. Good news, di pa tayo sa kabila. Next na tayo. Yan. Okay, yes. Nakaraan ng pamila ako dito, pang-apat pa ako. Bisig na si kuya. Yan. Yan, sabi sa'yo eh, inaalok ako ng kape kasi may ano sila dyan, titinda rin sila. Kasi nga naghihintay nga yung mga kliyente niya, kaya kung gusto mo mag ano, kape. Eto mga kamama, sinave ko yung mga na ano nating ano eh, mga nag-comment. Ayun yung nag-comment dun sa ano, Paul, nasa Canada, lumalamig na, buhay Canada. Ang nag-comment niya, sabi niya, wow, galing naman, thanks for sharing new followers here po. Tapos sabi ni Catherine, wow, ganda naman ang cup mo, kamamaw. So ayan, maraming salamat. Ito pa yung sa isa, yun sa park nga natin, yung nagsimula sa wala pero nangarap at nagsumikap sa buhay. Yan, ang sabi niya ay, pag may pangarap, laban lang talaga, sipag lang. At CJ Ramos, ayan, shoutout sa'yo. Shoutout din kay At Life with Coronels. Hello from Vancouver. Salamat sa inspiring na vlog. Laban lang. Yan, maraming salamat. Ay mga bago subscriber natin yan. Ito, tsaka sa kay idol natin at Jessinator TV. Kapag may tiyaga, may nilaga. Ayan, salamat sa inyo. Ito ulit kay Catherine. Ano? Making isang magandang example ka sa kabataan, magsikap sa buhay. Ayan. Yan ang message at comment niya. Maraming salamat sa inyong mga komento. Na-appreciate ko siya. Actually mga kamamor, sa paggawa natin ng vlog, pag nakakita tayong ganyan na may mga nagko-comment, kaya sabi ko sa inyo, kung may time kayo, mag-comment kayo, babasahin natin. Siyempre, i-welcome natin kayo sa ating Kamamaw vlog. So maraming salamat sa mga komento nyo. Na-appreciate ko. Tsaka hintayin lang natin yung, yung pinasuyo natin kay Malasang Pinoy. Actually, ginawa na niya ako ng logo. Kaso nga lang, sabi ko, maganda naman talaga siya, nagustuhan ko siya. Yung nasa picture lang sa gitna, sabi ko, pagpalitin lang niya na ano. Kasi may inilagay siyang picture, ay yung logo, pakita ko na lang, palalabas ko na lang din dito sa video to. Ayan yung itsura niya. Tapos meron siyang isa na parang yung mahaba, ito yon. So ayan, parang naisip ko mas maganda ka ako yung ano, mas gusto ko yung parang mas realidad yung itsura, kasi AI yung ginawa niyang style eh. Pero maganda talaga siya, na-appreciate ko siya, Malasang Pinoy. Mas gusto ko yung mas realidad na yung itsura talaga ni Kamamaw, kasi yung isa parang realidad din yun nung, siguro nung time ng mga 17-18 years old ako, ganun yung itsura ko. Eh sabi ko, palitan na lang na ano, baka may time siya, palitan na lang, ipagpalitin na lang niya yung naka-hood, ilagay niya dun sa may ano, sa may yung naka leather jacket. So yun ang gagawin nating bago logo ng Kamamaw vlog. Kaya maraming salamat sa iyo, Malasang Pinoy. Tingnan natin tong ano. Actually lang ang ginagawa nila. Ayan, pipila dyan, tapos yung nasa kaliwa, ayan, titingnan na niya lahat ng mga ano. Siya yung tagagawa ng paperwork. Saka sasabihin din niya sa iyo, mga Kamamaw, yung ano, yung mga makikita nila doon sa may harapan ng sasakyan mo, kung ano yung mga palitin, i-advise ka niya kung kailan ang palitin na, o ito,
anytime soon kailangan mo ng palitan dahil ano na siya. So ang paggamit naman natin dyan sa ating sasakyan ay yung mga synthetic oil naman ang iano. So usual ang pagpapalit ng oil dito lalo sa sasakyan ko, every 6 months ako nag-ano. Kasi maganda na rin niya na malinis yung mga langis, kasi hindi lang naman yung anong pinapalitan dyan, dinadagdagan din yung kunyari may mga windshield washer ka dyan, dito coolant ayun, dinadagdagan nila yung pag ano. Yun ang maganda dito, kung sa ganito ka pupunta, nandun na lahat, lalagay talaga nila, papalitan nila or dadagdagan nila yung mga kulang na ano na nandun sa loob ng harapan ng sasakyan mo. Yan, ang binabayaran ko dito is like around $120. Yan. So kailangan naman din talaga ng sasakyan yan, dahil kung hindi mo aagapan ang sasakyan mo, mahirapan ng mas imbis sa mga ganyan lang excuse me, imbis sa mga ganyan lang yung magagastos mo, mas lalaki siya pag patatagalin mo pa at hindi mo mapapalitan. So actually tumunog na nga tong ano natin na yung sensor dito, tumunog na siya ng like 10 days ago na change oil na, wala pa nga tayong sweldo nung time na yun. So ngayon tinabi ko yung pang change oil natin para dito sa araw na to may magamit tayo. So ayan, abangan natin sila. Ayan tayo na mga kamamaw. Nakakaba dito kasi may butas Good morning, my friend. I'll change for you. Yeah, I'll change. Yeah. If I can just open up your door for a second here. Yeah. How many kilometers today? 247. 445. Okay. Yeah. You can shut it off for now. Oh, shut it down. Oh. Is it Sherwin? Yeah. Phone number is still 914-5779. 306-914-57. Yeah. Same oil as last time. Right? Yeah. I'll get started for you. Would you like anything to drink at all? Oh, no, I'm good. Yeah. Okay. Thank you. So, yun yung ano niya. Sisimulan na niya. Medyo masakit nung ano ko. Yung pagkakabuhat ko ata ka Jacob, kailangan ko na magpumasakay. Parang pilay siya. Parang na-disconnect yung buto dito. Sakit. So, yun na ano na niya. So, mga it takes na lang to. 10 to 20 minutes. 10 to 20 minutes yan. Tapos nandun na lahat ng ano, pakita ko sa inyo. Tapos ako ngayon, nasa screen na yan lahat ng information na ano natin. Di ba, may libreng TV pa. Libreng TV pa siya yan. Tapos mamaya, may libre pa ka na yan yung ito, yung pabango sa sasakyan. Bibigyan niya tayo. So tatanggalin ko na to for sure. Bibigyan niya tayong bago. Nakarabigyan tayong dalawa medyo mabango din tong ano. So ibig sabihin ang tagal na pala bago natin tinanggalin sa kanila yan. May libre tayo mamaya. Pero mabango pa rin. May amoy pa rin siya bango pa. So medyo makakatipid tayo, tsaka medyo babaw yung sasakyan. Mabango naman pero syempre ito, may mga extra tayong ito para hindi na tayo bibili. Nakapark ka lang dyan sa ilalim, aanin na nila yan. Titingnan na rin nila yung mga parts ng ano mo sa ilalim ng sasakyan, tapos i-advise ka niya kung ano yung mga napansin nila. Yeah. Okay. Yung mga mama, may sinabi pa sila na ano, yung coolant pala, hindi lang pala siya nire-refilan. So pinapalitan din siya every 5 years na ililinisin talaga yung pinakatangke. Tsaka papalitan nila na bago. Kaya sabi ko, kakalagay ko na ng coolant nung nakaraan. Tinanong ko naman yung presyo kung talagang kaya naman ng budget. Sabi niya 230. Naku, nagulat ako na
Yung change oil 100 plus lang, tapos yung lilinisin lang yung ano ng coolant. Tatanong ko na lang kay Kuya Alex paano discarded, ako na lang gagawa. Kasi ano lang naman yun, hindi naman malit na lalagyan lang naman ng coolant yun eh. Kasi lilinisin lang nila. So di ko alam kung lilinisin o papalitan ng bagong ano. Yun yung 230 na, tapos yung transmission oil daw papalitan na rin, o di ko alam kung lilinisin o papalitan ng bago. 200 plus din ang ano, sabi ko. Hindi nakahanda ang bulsa ni Kamama para doon. Siguro yung mga iyon, tatanong ko na lang kay Kuya Alex kung paano diskarte yan, kahit ako na lang. Kasi nakaraan nag-try akong maglagay ng transmission oil din dun sa Audi natin dati. Ako na lang nagpalit. Magkano lang ang transmission oil, parang nasa like around $50 or $60. So kung ako magpapalit, wala na akong... Oh, you can start it up. Yeah. I'm just doing my vlog. Yeah. Sorry? I'm just doing my vlog. Oh yeah. Cool. Wanna say hi to your relatives? And then we'll just check your lights out, so we'll turn this all the way to the right. All the way to the right? Yeah. Yeah. So we'll just turn this back to auto here, yeah. And then if you can shift it in reverse, just one left, yeah. Yeah. Now And just then- shift it in reverse and just hold it there, please. So we'll go back to park for now. Come again? Just into park, yeah. Do you need a hand resetting this? Yeah, sure. How long you been working here, man? I'll just put it on my vlog. How long you been working here? Since 2015. Oh, so it's been like 9 years now. Yeah. Yeah. Yeah, for a while. Yeah. Yeah, I worked here for like 5 years full time, and then I left to go to school, and every year I would just come back in the summertime and work in the summer. Yeah. And now I'm done school, and then I just started working full time again. Oh, I see. So what's your name? Jace. Jace, yeah. Yeah. Welcome to my vlog, yeah. Nice. So, where does this go, on YouTube or what? YouTube, yeah. Nice. I'm just gonna Usually get this, every time, like every 6 months, I came back here for oil change. Oh yeah. I just took this one off the last time someone's gave me this one. Oh yeah, we're all out of those now. Oh yeah. Do you have a new ones? No. No, not yet. Not yet right now, yeah. Set up menu. So did you say that the Oh, there it is. what kind of oil did you tell me like a minute ago? The transmission oil? Yeah, just like some of the other major Changed oils, to be like transmission oil, differential oil, and coolant, just according to like the manual. yeah. Yeah. So every 5 years you need to change it? Coolant every 5 years. That transmission oil, it says every 48,000. Oh, So he had 48,000. it done here. Like I think a previous owner did Yeah. it at 180,000. So it's at 247. So Yeah. that one's recommended. Oh, okay. Yeah, and then just those driveline oils are recommended at 240,000. Yeah. So it's just over that one as well at 247. Yeah. So that's why I recommended those Okay, ones. yeah. Thanks, Jace. Yeah, no problem. And then we can rev it up to about 2,000 RPM. Yeah. Just try to hold it right around there. So just very lightly on your gas pedal. Yeah. Just on the gas there. That's all. Yeah. Just very lightly until the 2 here. And just try to hold it there. Just hold. Perfect. Yeah. That'll be good. And then we can shut it off for now. Okay. Just be a couple more minutes. Yeah. Kabilis lang. So, yung sinabi niya every 480 kilometers ata, 48,000 kilometers yung sinabi. Pag ano ng transmission oil. Tapos every 5 years yung sa coolant. Ako na lang mag-aano yan. Kasi pinaano lang yan. Papaturo tayo kay Kuya Alex. Kasi dapat dito mga kamaminsan, ano rin, may mga alam ka rin sa ganyan. Actually, gusto ko na rin mag-change yun ng sarili ko kaso wala akong pwesto sa bahay. Siguro pag pinalad tayo, nagkaroon tayo ng sarili natin pwesto, kahit yung change oil, ako na lang mag-change oil lahat. Yeah. Oo, yun, pinapakita rin nila yung ano, na bago na yung ano, yung oil. Hindi pa nagkaroon tayong pwesto. Yung mga bagay na hindi ko ginagawa, tsaka yung bagay na mas makakatipid, ako na lang gagawa mga kamamo, katulad yung magkano change oil, 120. Kung bibili tayo ng synthetic oil is like nasa around ano, maganda kung kung makakakita ka ng nakasale kasi madalas naman nagsasale dito. Like for example, kung
next 6 months pa yung susunod na change oil, may nakakita ka na ngayon, bumili ka na agad. Ganun ang ginagawa ng iba, bibili na sila ng sarili nilang oil kasi mas maganda rin yung synthetic kaysa dun sa ordinary na ginagamit na oil na pang change oil. Mas maganda yung synthetic, mas magiging maayos yung sasakyan mo, tsaka yung ano, hindi siya masyadong mangingitim agad o masusunog yung oil mo pag yung ano, magagandang klase ng oil yung gagamitin mo, para at least mas tumagal at hindi kayong palit ka ng palit. Yun ang mga reason ba't kailangan mong mas magandang gamitin ang synthetic oil natin mga kamama. 138.72 yun mga kamama. Ito na, nag-tip na tayo, mabait naman si JC. Yan ang binayaran natin, $143.72 kasi may tax rate. So sabi na natin dito yan, after 6 months na ulit tayo babalik. Pero yung synthetic oil tsaka yung ano, yung synthetic oil tsaka yung sa coolant, tatanong ko na kay Kuya Alex yun mamaya pagpasok natin, para tayo na mag ano. Sayang yung $800 yun pag nilagyan pa ng tax yun, baka umabot pa ng ano, ng 500 yun. Yun talaga, pag may sasakyan ka, kailangan mo talagang i-maintain. Kasi kung di mo naman i-maintain yung sasakyan mo, ikaw din kawawa pag nasira, wala kang gagamitin. Pero ito naman sa sasakyan na to, wala naman tayong problema dahil naman siya na naka-update naman ng mga ano, yung nagkataon lang na yun. Napansin nga nila na 5 years, parang 5 years na yung ano ng coolant since the last time na inano nga nilinis daw yun. Ayos na, okay na tayo. Thank you. Thanks, Jace. Thank you. Have a good day. Yeah. Have a good day. You too. See you next time. Yeah. Let's go. Diba? Ganun-ganon lang. Ganun-ganon lang. Nagkaskas na naman tayo. So ayan mga kamamaw, bili na tayo ng ano, ng DQ. Dito na lang ako iikot. Okay. Yan. Ang ganda na naman ang takbuhan nitong sasakay natin. Kumbaga ba sa yung paghinga niya, sarap na naman ang paghinga niya. After 6 months na ulit. Yun lang, kailangan talagang ano, aagapan mo lang yung ano, yung pagpapalit ng mga kung ano man ang dapat na palitin o mga lilinisin dyan sa sasakyan, no, para at least hindi ka mas masakit sa bulsa, mas masakit sa bulsa kasi pero yung sa sinabi niya kanina, aagapan ko na rin yun para hindi na tayo nag-iisip pa. Mahirap kasi masyado nag-iisip sa mga ano, yung bagay na alit yung sasakyan mo tapos masakit sa bulsa pag napabayaan mo. Ganyan mga kamam, kasi may bunga na harapan namin bahay na. So, diba? Lalo pag summertime naman, green naman siya lahat. Ngayon, nakakatuwa lang kasi iba yung pag nakikita mo yung dahon na medyo nagbabrown, na masarap sa mata. Yan. Sana po, Panginoon, sa susunod na taon ay magkaroon na ng pwesto sila kamamaw. Siyempre, pangarap ko, dream house ko. Sana makakuha na tayo.